Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam kong hindi maganda ang paraan ng pagkakabanggit ko sa kanya, ngunit sa totoo lang, wala akong oras o pasensya upang maipaliwanag ng maayos. Nang makita ko ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang paraan ng pagtitig niya sa akin, naisip kong marahil ay kaya ko naman sanang ipaliwanag ng mas maayos. Napabuntong hininga ako habang kinukusot ang aking panga. Laila, maupo ka muna para maipaliwanag ko, sabi ko. Nakatingkayad na siya mula sa sofa na inuupuan niya matapos kong ibulalas ang napakalaking revelasyon at ngayon ay paikot-ikot na naglalakad habang may sinasabi sa sarili. Kailangan kong ipaliwanag ito sa kanya ng dahan-dahan, kung hindi ay baka isipin niyang nababaliw ako at tuluyang lumayo at mawawala pa ang kumpanyang matagal kong pinaghirapan. Kung ako nga ang nasa posisyon niya, baka tumakbo rin ako palayo. Sino bang matinong lalaki ang bigla na lang magsasabing, pakakasalan mo ako? Ang tanga mo rin minsan, puna ng aking isipan. Biro ba ito o ano? Mariin niyang tanong, halatang nagingit-ngit. Napahawak ako sa aking buhok at muling napabuntong hininga, pilit naghahanap ng tamang paraan upang mailahad ito dahil hindi talaga ako mahusay magkwento. Malapit na magkaibigan sina lolo at ang lolo mo, panimula ko. Nagulat siya, ngunit malinaw na senyales iyon para ipagpatuloy ko ang aking medyo hilaw na kwento. Isang beses, iniligtas ng lolo mo ang lolo ko mula sa isang aksidente. Ayaw ng lolo ko na may utang na loob, ngunit tumanggi ang lolo mo sa anumang pera o ari-arian bilang kapalit. Gusto pa ring magpasalamat ng lolo ko, kaya nag-isip sila ng paraan para pag-ibayuhin ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Sa huli, napagdesisyonan nilang pag-isahin ang dalawang angkan sa pamamagitan ng pagpapakasal ng kanilang mga apo. Tinitigan ko siya, hinihintay ang magiging tugon niya matapos ang lahat ng sinabi ko. Ngunit nanatili lang siyang nakatitig sa akin, litong-lito, ang maganda niyang mukha ay maihalatang pagkalito at nakakunot ang mga kilay. Alam kong marami nang umiikot sa kanyang isip at kailangan kong sagutin ang bawat tanong na maaaring ibato niya para maging maayos ang lahat. Inihanda ko ang sarili ko para sa susunod pang mangyayari. Tinitigan ko siya, hindi ko alam kung paano tutugon sa napakalaking revelasyong ibinagsak niya sa akin. Hindi kailanman nabanggit ng mga magulang ko ang tungkol dito. Hindi tungkol sa kasal, o kahit anumang may kinalaman sa ganitong usapan. Pagtingala ko sa kanya, nakita kong nakatingin din siya sa akin. Napakarami kong tanong na gustong ilabas sa sandaling iyon. Kaya nagpa siya akong itanong ang unang pumasok sa isip ko. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko sa mahinahong boses, kahit na sa loob ko ay wala akong anumang kapayapaan. Pilit ko pa kasing unawain kung saan niya ako dinadala sa lahat ng ito. Dahil kung hindi kita pakakasalan, mawawala ang kumpanya ko, sagot niya ng buong tapat. Napairap ako sa isip ko. Ibig sabihin, gusto niya lang akong pakasalan para sa napakahalaga niyang kumpanya? Paano naman ang kaligayahan? Wala ba siyang pakialam doon? Ako meron. Laila, tawag niya sabay pitik ng daliri sa harap ng mukha ko. Tila napansin niyang masyado akong nalulunod sa sarili kong pag-iisip at tama siya. Hay, sagot ko, kahit nananatili pa rin akong nasa ulap ng aking mga iniisip. Bakit mo mawawala ang kumpanya kung hindi mo ako pakakasalan? Tanong ko nang tuluyan kong makawala sa sarili kong pagkalito. At kailan pa ako naging ganito kapoetika? Talaga namang ginugulo ng mukhang iyon ang ulo ko. Dahil huling habilin iyon ng lolo ko, napakasalan kita. At nais ng ama ko na tuparin ang kahuli-hulihang hiling ng kanyang ama. Kaya kung hindi kita pakakasalan, mawawala sa akin ang kumpanya, sagot niya na may bahagyang kayabangan sa tono. Napailing ako. Siguro iniisip niyang matutuwa ako sa ideyang iyon. Napakataas talaga ng tingin niya sa sarili. Hindi ko kayang magpakasal sa isang aroganting tao tulad niya. Matagal ko ng pangarap na makapag-asawa ng isang Prince Charming. Isang taong magmamahal sa akin ng buong buo,
Hindi isang taong tila wala sa katinuan at nais lang akong pakasalan dahil sa isang kumpanyang mawawala kung hindi niya gagawin. Nakakainis. Sobrang nakakainis. Hindi kita pakakasalan, Kelly, sabi ko ng buong katotohanan. Napatingin siya sa akin, kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ngunit agad din siyang nakabawi at ngumiti ng may pagmamataas bago nagsalita. Hindi naman tayo magiging mag-asawang kagaya ng iniisip mo. Kasal lang tayo sa papel at wala nang iba pa. At pakakasalan mo ako, Miss Leila Cruz Ramos, sabi niya bago siya tumungo patungo sa kusina. Bumalik siya na may hawak na tasa ng kape at ni hindi man lang ako inalo. Ang bastos naman, bulong ko sa isip ko. Umupo siya sa sofa, nag-cruise ng mga binti at umiinom ng kape na halos ikamatay ko sa pagnanasa sa sandaling iyon. Ano ba kasi? May kakaiba talaga akong pagkahilig sa kape. At seryoso ba akong naiisip ang kape ngayon, samantalang ang aruganting lalaki sa harap ko ay parabang inuutusan akong pakasalan siya. Pagtingala ko, nadatnan ko siyang nakatitig sa akin na may nakakalokong ngiti. Napagroan ko na lang siya. Hindi ba talaga siya marunong umiti ng normal? Ano ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na isipin na papakasalan kita? Tanong ko, hindi maitago ang inis. Umiti lang siya lalo at mas lalo akong nainis. Alam kong kakakatanggal mo lang sa trabaho, Laila, at kailangan mo ng pera, sagot niya. Napasinghap ako. Paano niya nalaman iyon? Tanong ko sa sarili ko. Uminom siya uli ng kape bago magpatuloy, malinaw na natutuwa sa pagkailang ko. Maaari mong isipin ito bilang trabaho, ang gumanap bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. At babayaran kita. Kung kanina galit ako, ngayon ay mas matindi na. Ano bang tingin niya sa akin? Ikaw na lang ang magtago ng trabaho mo, Ginoong Kelly, dahil hindi ko kailangan yan, sabi kong tugon habang tumayo ako at naglakad palabas ng napakagandang mansyon na may hindi kaaya-ayang amo. Sobra na ang kapal ng mukha niyang iyon at ang mga walang saysay niyang sinasabi. Ngunit bago pa ako tuluyang makalabas ng pinto, narinig ko siyang magsalita. Binibigyan kita ng 3 araw para magpasya, Laila, sabi niya habang papalapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at may isinuksok doon. Masyado akong nagulat para makagalaw. Pagkatapos ay ngumiti siya bago bumulong. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na, mahal. Mahinang boses niya iyon sa mismong tainga ko, dahilan upang manginig ako. At pagkatapos ay naglakad siya paakyat ng hagdan. Tiningnan ko ang hawak kong card, isang business card pala. Hindi ko alam kung bakit ko iyon isinilid ng may inis sa aking bag bago ako tuluyang lumabas ng bahay niya. Tumawag ako ng grab taxi at umuwi. Paghiga ko sa kama ng gabing iyon, ang mukha niya ang patuloy na bumabagabag sa isip ko, isang napakahinang tao, ngunit nakaasar na gwapo. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba ang dapat kong gawin. Kailangan ko ng pera, pero hindi ko kayang ibenta ang sarili ko sa isang aruganting lalaki. Hindi ako nabibili ng salapi, pinalaki ako ng mga magulang ko na may dangal. Ngunit alam kaya ng pamilya ko ang tungkol sa kasunduang ito. At bakit wala akong nalaman kahit kailan? Habang dahan-dahan akong nilulunod ng antok, muling sumulpot sa panaginip ko ang isang gwapong, ngunit nakakainis, na lalaki upang guluhin ang aking tulog. Nagising ako na may pag-ungol dahil hindi tumitigil sa pagtunog ang aking cellphone. Halos hindi ako nakatulog kagabi dahil sa isang aruganting taong paulit-ulit na sumasagi sa aking mga panaginip. Iniunat ko ang aking kamay upang abutin ang telepono sa gilid ng aking higaan. Dahil sobrang antok pa, hindi ko na tiningnan kung sino ang tumatawag. Tinapat ko na lang ito sa aking tainga ng may katamaran. Laila, hello, sabi ko ng paos at antok na antok. Tina, hey Leila. Masiglang boses ang sumagot. At bago pa ako makapagreklamo. Tina, gising na, antukin. Sigaw niya ng sobrang lakas kaya nahulog ako mula sa kama. Sa sandaling iyon, alam ko na agad, walang iba kundi ang sira-sira pero mahal kong kaibigang si Tina. Laila, Tina, hayaan mo muna akong matulog, reklamo ko, halos pumikit pa ulit sa sobrang antok. Tina, pupunta ako dyan. At dapat gising ka na at nakabihis pagdating ko. Kung hindi, pagsisisihan mo, sabi niya bago ibaba ang tawag. Agad akong gising na gising. Sana talaga hindi kaibigan ko ang isang taong halos kinatatakutan ko dahil sa kanyang kabaliwan. Dali-dali akong bumangon mula sa sahig at nagtungo sa banyo. Nagsipilyo ako at naligo. Medyo natagalan ako dahil sinabayan ko ng paghugas ng buhok.
Lumabas ako ng banyo na may tuwalya sa katawan at isa pa para patuyuin ang aking buhok. Pinatuyo ko ang buhok ko at inayos ito sa isang cute na nakapusot. Pagkatapos ay pumunta ako sa aking aparador upang pumili ng isusuot. Hindi ko alam kung ano ang isusuot ko, lalo na't hindi ko rin alam kung saan ako dadalhin ni Tina, kaya nagpa siya akong magsuot na lamang ng kaswal. Tutal, siguradong papalitan din niya ang suot ko pagdating niya. Sobrang pagod ko kaya basta na lang ako kumuha ng kung anumang mukhang kaswal mula sa aking aparador. Pagkatapos ay bumaba ako at nadatnan si Vivian na gumagawa ng pancakes para sa almusal. Hindi pa alam ni Vivian na natanggal ako sa trabaho. Ayaw ko siyang mag-alala tungkol sa pambayad sa mga bills o sa matrikula niya sa kolehiyo. Kaya ko pinag-iisipang mabuti ang alok ni Kelly. Ate Layla, hindi ka ba late sa trabaho? Tanong niya habang pumunta ako sa kusina para magtimpla ng mainit na kape. Vivian, day off ko ngayon kaya hindi ako papasok, pagsisinungaling ko. Ayokong magsinungaling sa kanya pero kailangan. Ayaw ko siyang pasanin ang problema ko. Habang umiinom ako ng kape, napansin kong may kakaiba. Ibinigay niya sa akin ang almusal nang walang kahit sarkastikong komento at wala ring kalokohan o pang-aasar. Medyo nakakapagtaka iyon. Vivian, ayos ka lang ba? Tanong ko habang masaya siyang kumakain ng pancake, nakangiti nang wala namang tinitingnan. Laila ang cute na bata sa klase ko inaaya ko mag-date, bulalas niya ng tuloy-tuloy, halos walang hinto. Wala akong naintindihan. Vivian, huminga ka muna. Sabihin mo ng maayos, sabi ko habang mabilis niyang inuubos ang pancake, bago siya muling nagsalita ng buong sigla. Okay. Si Josh, yung cute na lalaki sa klase ko na crush ko, inaayang lumabas bukas, tili niya, halatang tuwang-tuwa. O Diyos ko Vivian, ang saya ko para sa'yo. So, ano ang isusuot mo sa date mo? Tanong ko na ganoon din kasaya. Ikaw ang gagawa ng damit ko, Ate Layla. Ikaw ang pinakamagaling na designer na kilala ko, sabi niya sabay kindat, bago kinuha ang paborito niyang orange juice mula sa fridge. Parang pagkahumaling mo sa kape, puna ng aking isipan. Napailing ako ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Vivian. Gagawa kita ng pinakamagandang dress, designed Giza the best, LCR, biro ko, nakikiayon sa magandang mood ng kapatid ko. Tumunog ang doorbell. Sino kaya yan sa ganitong oras? May inaasahan ka ba, Ate Layla? Tanong ni Vivian habang umaakyat na siya sa hagdan papunta sa kanyang silid. Ako, tingin ko si Tina yan, kasi sabi niya pupunta siya rito. Sigaw ko habang naglalakad papunta sa pinto. Mabilis kong binuksan ang pinto nang hindi na tumitingin kung sino iyon, iniisip na si Tina ang nandoon. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Mrs. Sharon, ang may-ari ng apartment complex na inuupahan ko. Magandang umaga po, Mrs. Sharon, bati ko ng magalang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang nandidiri. Umaga, Laila, malamig niyang tugon. 3 linggo nang expired ang renta mo. Inaasahan kong mababayaran mo ito bago matapos ang linggo, kung hindi ay kailangan mong lisanin ang gusali, sabi niya nang may inis bago siya umalis. Papakandado ko na sana ang pinto nang mapansin kong may papalapit na pamilyar na pulang buhok, may pinakamaliwanag na ngiting daladala. Binuksan ko nang mas malaki ang pinto paglapit niya. Layla! Nag-propose si Franco sa akin, ikakasal na ako, sigaw niya sa sobrang tuwa. Grabe, Tina! Kailan siya nag-propose at paano? Tanong ko nang masaya rin para sa aking matalik na kaibigan habang sabay kaming naglakad papasok at naupo sa sofa sa sala. Sa susunod na kabanata, mapipilitan sila na harapin ang lumalalang problema sa kanyang buhay, mula sa banta ng pagpapaali sa apartment hanggang sa alok na kasal ni Kelly na pilit niyang iniiwasan. Habang nagsisimula ng magbukas si Tina tungkol sa masaya niyang engagement, mas lalo namang mahihila sila sa pagitan ng desperasyon at isang desisyong maaaring tuluyang magbago ng kanyang kapalaran. Kaya abangan natin,